Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Narito naman po ako, si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship na nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Ang ating pong paksa ay magmumula po sa Galatia, Kabanatang 1, talatang 10. Purihin ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Purihin ng Diyos. Ang pamagat po na ating paksa ay kakaiba. Purihin ng Diyos. Sa aklat po ni Dare to Discipline, sinabi ni Dr. James Dobson na hindi niya pinaniniwalaan ang sinasabi ng iba na ang ginagawa po ng tao ay ang kanilang kagustuhan. Sa katunayan daw, tayo'y mga duwag kung ang pag-uusapan ay paggawa ng sariling iniisip. Tayo raw ay takot sa isa't isa, kaya kaagad nakikibagay kahit sa katiting na pagbabago ng moda o ugali ng madla. Ito raw ay isang napakalubhang suliranin sa ating panahon. Sa mga taong nagkakaroon ng pagkakataong makapaglakbay sa ibang bansa, ay madaling makita ang ganyang pangyayari. Ito'y lalong totoo sa mga kabataan na napakadaling mahikayat na sumunod sa modang umiiral sa malalaking lungsod tulad ng Paris, New York, Los Angeles at iba pa. Kung hindi kayo susunod, ay ituturing kayong huli sa panahon. Ang pagnanais makibagay ay isang dahilan upang maraming kabataang nag-aaral ang hindi ibinibigay ang buo nilang makakaya. Basta't makapasa lamang daw, kahit kaya naman lang makakuha ng mataas na marka. Magkaroon lamang ng panahong mag-good time. Iniiwan naman ng iba ang mga turong kinamulatan nila dahil sa kanilang barkada. Marami ang naliligaw ng landas dahil sa impluensya ng mga kaibigan. Bagamat mahalaga para sa isang tao ang maging bahagi ng lipunang kanyang kinabibilangan, lumalabis naman ang pakikibagay ng marami. Malaki ang katapat na halaga nito. Pagtalikod sa katapatan at paninindigan sa katotohanan. Ipinapakita ng kasaysayan na ang maraming taong kinilalang dakila tulad nila Winston Churchill at Albert Einstein ay mga taong nauna sa kanilang panahon, kaya't itinuring sila na kakaiba at kakatwa. Si Jesucristo man ay tinuring na kakaiba. Hindi niya pinapahalagahan ang mga pamahiin at gawing salungat sa kasulatan. May tapang siyang tumayong nag-iisa sa gitna ng karamihan at nakapagbigay pa ng hamon. Sabi niya po sa Juan, Kabanatang 8, talatang 46, sino sa inyo makapagsasabing nagkasala ako? Hallelujah. Siya po ay kakaiba, hindi dahil sa kanyang pananamit o dahil sa haba ng kanyang buhok. Ang naiba sa kanya ay ang buhay niya na walang bahid ng anumang pagkukunwari at kasalanan. Anong dahilan at si Kristo ay nagkaroon ng tapang na manindigang nag-iisa? Ang kanyang lakas ay galing sa kanyang Ama, sapagkat laki siyang nakikipagniig sa kanya. Lahat ng ginawa at sinabi niya ay batay sa pamantayan ng kanyang Ama. Yan din ang ginawa ni Apostol Pablo. Sinabi po niya, Hallelujah, sa Galatia, Kabanatang 1, talatang 10, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Yan din po ang kailangan gawin natin. Bago tayo humarap sa tao, kailangan nating magpasya kung sino ang nais nating bigyan ng lugod, ang Diyos o ang tao. Kung magpapasya kayong
ang inyong bibigyan ng lugod ay Diyos. Tiyak po, mararanasan din ninyo na sapat ang kanyang lakas para sa inyo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Have a nice day.